Naku mga ka-art lover, hindi lang pala molestya na ordinaryong ginawa nitong dalawang bakla kay Sandro Mulak. Ito yung mga bagong pinalabas ngayon ng mga video. Ito, Sandro Mulak tuluyan ng naputulan ng ari. Ayan grabe. Binugbog talaga ng mga bakla. Grabe, halos naputulo yung ari ni Sandro Mulak. At ito pa, meron pang isa dito. Ninyo Mulak na pahagulhulo sa sinapit. Kaya inoperahan si ginagamot si Sandro dyan sa kanyang itits. Ito, putol na po ang titi ng anak ko, sabi ni Ninyo Mulak. Grabe naman. Kinakagat-kagat siguro nitong mga bakla. Grabe. So, hindi lang pala ordinaryong pangmumulistya yung ginawa. Dahil sa kahayupan nila, hayok na hayok sa laman ng tao. Ayon kung ano-ano nang ginawa sa ari ni Sandro Mulak. Kaya pala talagang inilabas ito ni Sandro kasi sobrang-sobra ang ginawa sa kanya na kahayupan. Kaya wala nang ibang puntahan tong dalawang bading na ito. Talagang kulong ang mga ito dahil hindi lang bugbog sarado ang ari ni Sandro Mulak, kundi ay parang puputulin na yata dahil sa sobrang nagkasugat-sugat yata. Ito makikita natin sa sa mga cover. Ito ginamot si Sandro sa ospital. Yan. Ito dito naman sabi ni Jingoy Estrada dito sa video ay talagang hindi pwedeng isa publiko. Sobrang-sobra daw na karumal-dumal. So ito ang video atin panoorin. Bill folded like a straw. Tapos pinahit niya yung bata, pinasinghot niya yung bata. The first time lang ng bata. And there was really sexual abuse. So they kept on denying it. They keep on denying it. Sir, bakit po si Mr. Nones lang? Bakit po yung isa po, hindi? Hindi naman sasalita isa eh. Diba, mga sumunod na rin yan kasi yung tungkol sa sexual abuse, sexual assault. Talaga, kasi pag binasa ko lahat siya, malaswan. That's not for public consumption. Yung talagang ginawa, detalyadong ginawa sa bata. Pero sir, sa executive session, dinitalyo rin isa. Hindi na, because alam ko na eh. Base sa investigation na ginawa ko. And he confirmed it. Alam ko na eh. Si Sandro nag-detalye yung sa affidavit, no? Ha? Si Sandro. Yes. Binasa ko affidavit. Pero sa executive session, hindi na niya yung... Hindi na. Kasi binasa ko na affidavit. Si t-shirt, pantalon. Usual. Sir, ang problema kasi dito, this has been going on sa movie industry. Not only males, even females. Siguro na 80s, 90s, but siyempre gusto ko sumikat. Lapit ako sa mga higher-ups, sa mga director, sa mga kinaukulan para sumikat ako. Ganun lang. Pati babae, hindi lang lalaki. Sir, hanggang kailan niyo po siya i-hold in contempt? Depende sa chair yan. Hanggat po sabi siya ng totoo. Pagkagaling niya sa kabilang hotel, nang inakusahan niyang dalawang GMA independent contractors. Napuna ng NBI na mabilis ang kanyang lakad, tila balisa at parang may bumabagabag sa kanya. Hanggang sa napaupo na lang siya sa isang gilid. Ang kay Sandro, masama raw ang kanyang pakiramdam at napuno daw siya noon ng hiya at takot. Nagsampa na si Sandro ng reklamong sexual assault laban kina Richard Cruz at Jojo Nones. Itinatanggi ng dalawa na meron silang ginawang mali sa batang aktor. Yan po yung time na pumunta ako sa kanila. After po lahat ng nangyari, hindi po ako mapakali. Hilong-hilo po ako. Sobrang sakit po ng katawan ko. Kaya napaupo po ako sa floor. Hindi ko pa po alam kung anong dapat kong gawin. Kung magsusumbong po ba ako sa pulis. Or kung lalapit po ba ako sa pamilya ko. Naunahan na po kasi ako ng hiya at takot. Kaya sinumbong ko po muna sa mga kaibigan.
At kung kayo ang ama ni Sandro Mulak o kanyang mga magulang, ano kaya ang gagawin nyo sa mga bakla? Yan ang tanong ko sa inyo mga ka-art lover. Comment nyo na lang sa ating comment section down below. Hanggang sa muli, paalam!